paglilitis kay Rizal. Bakit nga ba itinuring si Rizal na utak ng himagsikan? Bakit nga ba? Noong Nobyembre 1876, habang si Rizal ay patungo sa Cuba upang maglingkod bilang isang doktor, siya ay inaresto at ibinalik sa Pilipinas. Ikinulong siya sa Fort Santiago. Nagsimula ang hindi patas na proseso ng batas. Ano nga ba ang kasong ipinarata kay si Rizal? Una, ang rebelyon, ang direktang pag-aklas sa Espanya. Ay kalawa, ang sedisyon, ang paghihikayat sa mga tao lumaban para sa gobyerno. Ang ikatlo, illegal association o ang pagtatag ng La Liga Pilipina na ayon sa Espanyol ay isang samahang revolusyon-nary. Ang pagtanggol ni Rizal sa kanyang sarili. Ang paglitis kay Rizal ay tinawag na counterfoil. Isang paglitis na kung saan ang hatol ng desisyon na bago pa man ito nagsimula. Ang pagpili ng manananggol. Pinili si Rizal ng kanyang abogado mula sa isang listahan ng mga Kastilang opisyal ng militar na walang karanasan sa batas. Pinili niya si Lieutenant Luis Tabiel de Andrade, bagamat Kastila kung pusong ipinagtanggol ni Andrade si Rizal at sinabing ang mga ebidensya ay patay lamang sa hinala at sa hindi sa katotohanan. Tol na kamatayan kay Rizal. Noong Disyembre 26, 1906 sa Puerta de España, mabilis na nagdesisyon ng Korteng Militar na walang pakundangan nilang hinatulan si Rizal ng kamatayan. Alam mo ba, ang huling sandali ni Rizal ay hindi lamang simple na execution, kundi isang pangyaring gumising sa buong bayan? Oo, tama ka nang narinig. Noong December 30, 1896, sa Bagong Bayan na ngayon ay kilala bilang Rizal Park, haharap sa kamatayan ng isang lalaking walang armas, pero hindi kailanman natakot ipaglaban ang kanyang bayan. Bago ang araw na iyon, ikinulong si Rizal sa Fort Santiago. Doon niya isinulat ang kanyang huling tula, ang Mi Ultimo Adios. Ang ibig sabihin nito ay My Last Farewell o ang aking huling paalam. Hindi lang ito simpleng tula, ito lihim sa pamamaalam para sa kanyang pamilya at para sa Pilipinas. Makikita sa larawan, nakahanda ang firing squad sa harap niya. Mga sundalong Pilipino sa likod nila, mga sundalong Espanyol. Isang malinaw na utos kapag hindi pinaputukan ng mga sundalong Pilipino si Rizal, ang mga Espanyol ang tatapos sa kanila. Iniligay si Rizal sa pinpoint kung saan siya babarilin. Naroon din ang doktor na si Felipe Ruiz Castillo upang kumpirmahin ang kanyang kalagayan pagkatapos ng execution. Napapansin natin sa larawan, sa likod ng mga sundalo na may grupo ng mga drum corps na may hawak na instrumento, partikular na ay tambol, ang kanyang nagpapatugtog sa araw na iyon. Kasama sa mga nakasaksi bago ang kanyang kamatayan ang kanyang ina na si Teodora Alonso, ilan niyang kapatid at ang kanyang kasintahan na si Josephine Bracken. Sa larawan, naroon din ang mga pare, opisyal na Espanyol, doktor, sundalo at mga Pilipinong palihim na nanonood mula sa malayo. Bago ang huling sandali sa kanyang pagbaril, may mga salitang inuugnay sa kanyang huling pahayag. Ito ang consummatum est, o sa wikang Ingles, it is finished, or sa Tagalog, tapos na. Hindi ito sigaw ng takot, kundi tahimik ng pagtanggap na gawa na niya ng kanyang tungkulin bilang Pilipino. Eksaktong 7:03 ng umaga, pinaputukan si Rizal ng firing squad. Tumama ang bala sa kanyang likod. Ngunit ang kanyang huling lakas, inikot niya ang kanyang katawan upang humarap sa langit. Isang galaw na hanggang ngayon ay simbol ng tapang at dangal bilang isang Pilipino. Si Rizal
Rizal ay hindi namatay bilang isang kriminal, kundi bilang isang bayani. Ang kanyang kamatayan ang naging simulan ng mas matinding laban para sa kalayaan. At hanggang ngayon, ang kanyang pangalan, mga sinulat at sakripisyo ay patuloy nagbigay ng inspirasyon sa bawat Pilipino. Ang martiryo ni Jose Rizal ay nagpapakita ng kanyang matinding pagmamahal at pagsasakripisyo para sa bayan. Ginamit niya ang kanyang talino at mga sulatin upang ilantad ang pang-abuso ng mga Kastila sa mga Pilipino. Sa pamamagitan ng kanyang mga nobelang No Limitangere at El Fili Bautismo. Namulat ang maraming Pilipino sa katotohanan at nagkaroon ng damdaming makabayan. Ang pagkamatay ni Rizal ay naging simbolo ng katapangan at martiryo. Ang kanyang sakripisyo ay nagbigay inspirasyon sa maraming Pilipino upang ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan. Hanggang ngayon, nananatili siyang huwaran ng kabayanihan, katotohanan at pagmamahal sa bayan. Sa kasulukuyang panahon, mahalagang tularan ng kabataan ang katapangan at pagmamahal ni Rizal sa bansa. Ang kanyang martiryo ay paalala na dapat nating pahalagahan ang ating kalayaan at gamitin ang ating kakayahan para sa kabutihan ng nakararami. Sa simpleng paraan tulad ng pagiging responsable, makabayan at matapat, may papakita rin natin ang pagmamahal sa ating bayan tulad ng ginawa ni Rizal.